so far, I'm happy to see that this is the sort of thing that ito naman ay kaya naman palang gawin. Hindi naman ganun kahirap at basta desidido tayo na ayusin natin ang commuter experience. Matagal nang pahirap sa mga commuter ang pagtawid sa napakataas na footbridge sa EDSA Kamuning o ang tinaguriang Mount Kamuning sa Quezon City. Kaya noong June 2025, ipinagutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagtatanggal nito at paglikha ng bagong footbridge. Kanina, inakyat mismo ni na Pangulong Marcos, First Lady Marcos at anak nila na si Vinnie ang tinaguriang Mount Kamuning Bridge. Pagkatapos ito ay naglakad sila papunta sa bagong footbridge na nakakonekta sa MRT3 at bagong busway stations. Kontento si Pangulong Marcos Jr. sa resulta ng natapos na bagong footbridge at bagong EDSA busway station sa Kamuning, Quezon City. Ayon kay Pangulong Marcos, naging mabilis ang pagtapos sa proyekto at kumpleto ang amenities nito para maging maginhawa ang biyahe ng mga pasahero, lalo na para sa mga matatanda, may kapansanan at buntis. Sa bagong busway station, mayroon ng mga upuan, malinaw na signage, digital clock at may nakalagay na ring fare matrix. Naayos natin ito within 4 months. Ang pangako sa atin ay 6 na buwan, 4 na buwan pa lang ay tapos na. Kaya ngayon, mas mababa na ang akyatin ng hagdan, tapos meron ng elevator para yung mga di kayang umakyat ng hagdan, meron pa tayong wheelchair lift na ginawa para sa yung mga naka-wheelchair. Pati wheelchair, they provided a wheelchair. Itong bagong EDSA Busway Kamuning Station ay magsisilbing halimbawa para sa mga itatayo pang busway station dito sa kahabaan ng EDSA. Ito ay bahagi na rin ng EDSA Rehabilitation. May 3 tayong inaayos ngayon at binubuksan. Dito naman sa Bagong Barrio, Balintawak at sa Guadalupe. By third quarter of this year, matatapos din. It's the same template. Ganito din, kaayos, kaganda at masisiyahan naman ang ating mga commuters. Kasama to dun sa EDSA Rehab na rin natin, na pati yung mga commuter experience, no, yung pagpapalawak ng mga busway, pagpapalawak ng mga pedestrian lanes, talagang kasama na. Para sa mga pasaherong nakaranas ng bagong pasilidad, malaking tulong ito sa kanila, lalo na sa mga matatanda at may kapansanan. For us seniors, it is a big help for us. Palagay ko ito lahat ang ginawa ng presidente para lahat yata ng mga senior maka-avail and ma-enjoy nila ang amenities ng gobyerno. Buwis buhay para sa katulad kong vulnerableng sektor yung paglalakad sa footbridge na luma. Pero ngayon, ultimo pag maglakad ka na nakasaklay, hindi siya madulas. Para sa akin ha. And nag-try ako ng manlift. Okay din siya. Although sakto lang siya, buti na lang tong wheelchair na gamit mo ngayon is malaki. Pag independent wheelchair user kasi she has to, maneuver everything. Pero so far, sa ngayon, okay naman. Ayon sa Pangulo, kailangang matiyak na mapananatiling maayos ang bagong pasilidad. Ang susunod na ngayon dito ay titiyakin natin yung maintenance niyan lahat. Meron pa tayong elevator ngayon. Yung elevator kailangan laging umaandar. Kaya tiniyak namin na yung design ng elevator heavy duty kasi talagang todo ang gamit niyan. Iniutos na rin ni Pangulong Marcos ang agarang pagtanggal sa lumang Mount Kamuning Bridge. Wala na yung Mount Kamuning. Hindi na. Tatanggalin na namin yung Mount Kamuning para tuloy-tuloy na dito na lang gagamitin. Aabot sa mahigit 87 million pesos ang ginastos ng gobyerno para sa konstruksyon ng bagong Kamuning Bridge at rehabilitasyon ng Kamuning EDSA Busway Station. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.